Good day pong muli sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Maraming salamat po sa palagi po ninyong panonood dito sa CSD. Good day din po sa inyo, kapatid na Mace Ron. Kumusta po kayo? Good day din po sa inyo, kapatid na Frank. Doing good po as always at sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos. Sa ating episode ngayon ay ipagpapatuloy po natin ang pagpapakilala sa ating mga viewers ng mga may tungkulin na kaisa ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pag-aalaga at pagmamahal sa mga kapatid nating deaf. It is rightfully so. Kaya simulan na nating kilalanin ang ilan sa mga may tungkulin mula po sa distrito ng San Pablo City, Laguna. Narito po sila. Ako po ang Pangulo ng CSD sa distrito ng San Pablo City, Laguna. Saklaw pa po ng aking tungkulin ang pangangalaga sa mga kapatid nating nasa kalagayang deaf sa pamamagitan po ng pagsubaybay po sa kanila at paggabay sa tuwing meron po tayong mga pagsamba. Ako po ay lubos na nagagalak sa mga pagpapayong aking natatanggap mula po sa ating tagapamahalang pangkalahatan na huwag pong kalilimutang isama sa mga aktibidad ang mga kapatid nating nasa kalagayang deaf, sapagkat dito po sila nagiging masigla at mararamdaman po nila na sila po ay kabilang bilang isang kaanib sa iglesia. Nang mapakinggan ko po ang pagtuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ay ito po ay aking isinabuhay sa pamamagitan po ng pagbibigay ng karampatang kalinga sa ating mga kapatid na nasa kalagayang deaf. Sinisigurado ko po na ang ating mga kapatid na nasa kalagayang deaf ay patuloy ko pong sinusubaybayan sa mga aktibidad na amin pong isinasagawa, sa amin pong mga pagpupulong. Hindi po namin isinasasabi na sila po ay dapat laging kabilang sa aming mga aktibidad upang maranasan po nila at maramdaman ang pagkalinga po ng ating pong tagapamahalang pangkalahatan. Isa pa po sa akin pong ginagawa ay ang pagdalo sa mga pagsambang may sign language para po masubaybayan ko ang ating mga kapatid kung sila po ay lubos na nakatutupad sa kanilang tungkulin ang ating pagsamba. Ako po bilang Pangulo ng CSD ng distrito, sa tuwing magkakaroon po ng problema ang kapatid na nasa kalagayang deaf o sino man pong may tungkulin sa CSD ng aming distrito ay agad po naming pinapayuhan. Pinapayuhan po naming manampalataya sa ating Panginoon upang malampasan po ang kanilang suliraning kinahaharap. Tulad po ng itinuro ng pamamahala, sa tuwing tayo po ay kakaharap ng mga suliranin ay huwag na huwag pong kalilimutang manalangin. Kaya sa tuwing ako po ay humaharap sa mga suliranin, ay ito po ay aking tinatapatan ng matinding panalangin. Bunga po nito ay aking pong nagagampanan ng lubos ang aking pong tungkulin sa CSD. Aking pong nagagabayan ang ating mga kapatid na nasa kalagayang deaf, maging ang ating pong mga kapatid na may tungkulin sa CSD. Bilang may tungkulin po sa CSD, lalo ko pong naunawaan ang kalagayan ng mga kapatid nating deaf. At isa pa po, sa naitulong po sa akin ng CSD, ay ako po ay naging mas masigla sa aking pagtupad ng tungkulin. Ako po ay isang facilitator po. Sa mga pagsamba po na mayroong sign language interpretation po. Bilang isa pong facilitator, sinasayos ko po ang ating mga gamit na gagamitin po sa panahon po ng pagsamba at aktibidad. At ina-assist ko rin po ang ating mga kapatid po na nasa uri ng deaf sa mga panahon po na nasa pagsamba po at aktibidad. Masaya po ako dahil sa mga aktibidad po na to at sa mga tagubilin po ibibigay po sa akin ay matutulungan ko po ang ating mga kapatid po na nasa uri po ng deaf at ang ating pong pamamahalang pangkalahatan. Mahalaga po ang mga aktibidad po na inilunsad po ng ating pamamahala para sa ating mga kapatid po na deaf dahil po sa pamamagitan po nito ay hindi po nila nararamdaman na iba po sila sa atin at nararamdaman po nila na pantay po ang trato natin sa kanila. Masaya po ako dahil nakikita ko po sila masaya po. At dahil po dito po, sumisigla po sila. At di lang po sumisigla, sila po ay napapanatag po nila ang kanila pong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kapag may conflict po na nangyayari po, halimbawa po sa aking paaralan po,
o kaya po sa ating mga aktibidad po, ang palagi ko po inuuna ay ang mga aktibidad po. Dahil ang aktibidad po ay para sa ating Panginoon Diyos po. At gusto ko po mapasaya ang ating Panginoon Diyos. Tuwing tumutupad po ako sa aking tungkulin, sobrang saya ko po. Dahil sa pamamagitan po nito ay natatamo ko po ang mga kasiyahan na hindi ko po makukuha sa ibang bagay o tao man po. At hindi ko man po hinihiling na ang mga biyayang kailangan ko po, dumadating na agad po sa akin. Kaya po, sobrang saya ko po. At priority ko po ang ating mga tungkulin. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga may tungkulin sa loob po ng Iglesia ni Cristo, lalo na po sa mga may tungkulin sa Christian Society for the Deaf, nakadamdamin po ng pamamahala sa pagmamalasakit sa ating mga kapatid. Damang-dama po ng mga kaanib sa iglesia sa buong mundo ang pagmamahal at pagmamalasakit ng tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa kabila po ng mabilis na paglago ng iglesia at pagdami ng mga kaanib nito. Sapagkat nariyan po ang mga may tungkulin na lubos na kaisa at mabisang katuwang ng tagapamahalang pangkalahatan sa pangangalaga sa mga kapatid, sa pagpapayo, sa pangunguna sa kanila, sa mga aktibidad at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Dahil ito po ang kalooban ng Panginoong Diyos na itinuturo at ginagawa ng pamamahala ng iglesia. Sa bahagi pong ito, kapatid na Frank, ay ipakikilala naman natin sa kanila ang pamilya po na nakakakilala sa mga napanood natin kanina. Sila po ay may anak na deaf. Kamustahin po natin sila. Sa nakikita ko po na sakripisyo ng mga may tungkulin sa CSD ay yung pagmamalasakit po nila ng lubusan sa anak ko pong may kapansanan na deaf. Pinupuntahan po nila rito kahit na po masama ang panahon, tinuturuan po nila tungkol po sa mga aktibidad na isinasagawa po sa amin pong distrito. At isa pa po na pinagpapasalamat ko sa mga may tungkulin sa CSD, yung pagsasakit po na nagkaroon po ng pagsamba dito po sa aming lokal para po sa mga deaf na tulad po ng anak ko. Kinakausap po nila through sign language, pinapayuhan, dumalo sa mga gawain at aktibidad. Nagsesend po sila ng message sa anak ko at pagsamba po ay patuloy nilang pinapaliwanag yung mga aktibidad. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa kabila po ng kalagayan ng aking anak na may kapansanan ay lubos silang nagmamalasakit para maakay sa kasiglahan sa mga paglilingkod. Gaya po ng mga aktibidad sa amin pong distrito na siya po ay nahihikayat sa mga gaya po ng aktibidad na sports. Ginagayak po nila yung aking pong anak na makibahagi sa mga aktibidad. Ay napakasaya po dahil po sa nakikita ko po yung kanilang sakripisyo para po sa mga kagaya ng anak ko na may kapansanan. Malaki po ang naitulong ng CSD dahil po dati po siya ay mahiyain. Nung nagkaroon na po ng mga aktibidad, ay siya po ay naging active. Gaya po doon sa aktibidad na sports. Sumali po siya sa chess. At doon po ay nakita ko po yung kanyang kagalakan.
Nung nagkaroon po ng General Assembly sa Central, doon po naobserbahan po namin, nung buhay pa po yung aking may bahay, nakasama po kami doon sa aktibidad sa Central. Doon po ay nagkaroon po siya ng kaibigan. At palibasa nga po ay sign language na kikipagano po siya. Kahalubilo yung mga kagaya po niya. At masayang-masaya po siya. Nung umuwi po kami, marami po siya kinukwento sa amin po na siya mayroong naging kaibigan. Maging doon po sa cellphone, nagagamit niya po yun. Dahil nagkaroon po siya ng mga kaibigan sa cellphone na kagaya po niya. Nagkakaroon po sila ng communication. Malaki po ang naitulong ng mga may tungkulin sa CSD dahil po ang aking anak ay naging aktibo sa mga aktibidad at nagkaroon po siya ng lakas ng loob. At least siya po ay nakikipaghalubilo na po sa kanyang mga katulad na may kapansanan. Naobserbahan ko rin po sa aking anak na siya ay marami pong naging aktibidad, nag-improve sa kanya pong nung pong siya ay nakakasama po sa pangangalaga po ng CSD. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng may tungkulin sa CSD dahil po sa pagmamalasakit po nila sa mga deaf na katulad ng anak ko. Dahil na ibubus po nila yung confidence ng anak ko at nagkakaroon po siya ng mga aktibidad na gaya po ng mga sports fest na pinangangasiwaan po ng CSD. Sana po ay patuloy nilang pagmalasakitan ang mga deaf na katulad ng anak ko. Kasi po, sila ang magiging gabay ng mga kapatid po natin na may kapansanan na kagaya po ng anak kong deaf. Mga mahal po naming mga viewers, lalo na po sa mga magulang. Wala tayong ibang hangad kundi ang mabuti para sa ating mga anak. Hindi lamang ang mga bagay na kailangan nila, maging ang mga makakasama po nila. Katulad po ng magulang na ating napanood na isa ring kaanib sa iglesia. Kitang-kita po natin ang kanyang ligaya, kapanatagan at pagpapasalamat sa pamamahala ng iglesia at sa mga may tungkulin dahil sa pagmamahal, pangangalaga at pagmamalasakit sa kanyang anak na deaf sa pamamagitan po ng iba't ibang activities ng CSD. Kaya sa pamilya po na may mga anak na deaf na nanonood po sa amin ngayon, maging sa mga differently abled, ay inaanyayahan po namin kayo na dumalo po sa CSD activities para sila man po ay maka-experience po ng saya at feeling of belongingness. Tama po. At ngayon naman ay panoorin po natin silang muli. Ano pa po ang kanilang masasabi sa CSD at ang kanilang damdaming nais na iparating sa pamamahala ng iglesia. Narito po at panoorin po natin sila. Napakahalaga po na ang mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo ay lagi pong natuturuan ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, sapagkat ito po ang simulain na itinuro po mula pa sa panahon po ng sugo ng Panginoon Diyos at hanggang ngayon ay patuloy po na tinutupad ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy po na pagtuturo ng mga salita, kalooban po ng ating Panginoon Diyos para po ang lahat ng mga may tungkulin
maging ang mga nasa Christian Society for the Deaf ay magabayan po sa pagtupad ng kanilang tungkulin, makarating po sa kasagdalan at makatiyak po sa pagkakamit po ng kaligtasan. Ang mga katangian po na nakikita pa sa mga may tungkulin dito po sa aming distrito, maging ang mga kabilang po sa Christian Society for the Deaf, handa po silang lahat na isakripisyo po ang kanilang sarili. Handa rin po na ibigay ang kanilang buong panahon sa pagtulong po sa mga gawain sa loob ng iglesia at makipagkaisa po sa lahat ng mga gawain na inilulunsad po ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Inaakay po ang mga may tungkulin na mahalin at ipagmalasakit ang mga kapatid na deaf, katulad po ng natutuhan po natin sa ating pong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, sa paraang sila po ay lagi pong dalawin, kamustahin po ang kanilang kalagayan, at higit po sa lahat ay maturuan pa rin ng mga salita po ng ating Panginoon Diyos. Akayin po sila na lagi po sa pagdalo sa mga pagsamba at huwag po nilang pababayaan. Sila po ay ginagabayan din po namin at isinasama po sa lahat ng mga aktibidad at mga gawain sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Para sa gayon, lahat po ng mga kapatid dito po sa aming distrito, maging ang mga nasa kalagayang deaf, katulad po ng hinahangad ng ating pamamahala na wala pong maiiwan sa daan ng paglalakbay, lahat po tayo ay makarating doon sa bayang banal, sa piling ng Diyos at magkamit po ng buhay na walang hanggan. Ang ginagawa po namin sa lahat po ng mga may tungkulin, maging ang mga nasa Christian Society for the Deaf, para lahat po sila ay maisama po namin na makilahok po sa lahat ng mga gawain, aktibidad na inilulunsad po ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Sila po ay patuloy po namin na tinuturuan, pinapaalalahanan ng mga dapat po nilang gawin, yung ang pagsunod nga sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, at kami po mismo ang nangunguna po na makiisa at sumama sa iba't ibang mga gawaing paglilingkod at sa mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos at maging sa atin pong Panginoong Hesukristo. Kami po bilang tagapanguna dito po sa aming distrito, sa Christian Society for the Deaf, ipinakikita po namin sa lahat po ng may tungkulin ang mabubuting mga gawa, at sa pamamagitan po ng mabuting gawa ay naipakikita rin po pagiging kadamdamin at kaisa po, kamalasakit po ng ating pamamahala, sapagkat sa pamamagitan po nito ay naipagtatagumpay po ang lahat ng mga gawain sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Ang amin pong damdamin ay masayang-masaya po kapag nakikita po ang mga may tungkulin na kadamdamin po at kaisa ng tagapamahalang pangkalahatan sa lahat po ng mga gawain, aktibidad sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat yun naman po talaga ang patuloy nilang itinuturo sa ating lahat sa pamamagitan pa rin ng mga kalooban ng Diyos na wala po maiiwan sa daan ng paglalakbay. Lahat po, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, buong sambahayan sa loob ng Iglesia ni Cristo, makarating po sa piling ng ating Panginoon Diyos at maging sa piling po ng ating Panginoon Jesucristo upang kamtin po ang pangakong biyaya, ang buhay na walang hanggan o kaligtasan. To all CSD officers, thank you very much for your guidance, concern, and love. Your sacrifice is truly a blessing from God. I am thankful for the establishment of CSD, a community for the deaf that holds activities which help strengthen my faith. Sa mga may tungkulin sa CSD,
Sana po ay patuloy niyong itaguyod ang pagmamalasakit niyo sa mga kapatid po natin na deaf, gaya po ng anak ko. Kahit na po nasa malayo pong lugar, na gaya po sa amin na nasa probinsya, lalong mapasigla yung mga aktibidad ng CSD sa mga probinsya na gaya po dito sa Laguna. Alam po namin na marami rin po ang may mga kapatid po naming deaf na yung iba po ay hindi po nakakapag-aral ng talaga pong sign language. Gaya po nung nakaraan po, nung dumalo po kami sa mga aktibidad sa distrito. Brother Eduardo V. Manalo, thank you very much for your leadership, care, and love. I promise to remain an active member of the Church of Christ. Happy 16th anniversary. I love you. Una po sa lahat, maraming salamat po kapatid na Eduardo Manalo, aming pong tagapamahalang pangkalahatan, sapagkat damang-dama po namin ang lubos niyo pong pagmamalasakit sa mga kapatid po naming may kapansanan na nasa kalagayang deaf. Sa naranasan ko po sa aking pong anak na patuloy niyo pong ginagabayan. Una po, nagkaroon po kami ng pagsamba sa aming pong lokal na kahit na po malayo ito sa tanggapang pangkahalatan, ay nagkaroon po kami ng pagsambang sign language sa aming pong lokal, na ito po ay malaking bagay po sa aking pong anak sapagkat lubos po niyang naunawaan ang mga aral at turo ng ating Panginoong Diyos, at ito po ang kanyang patuloy na tinatanggap sa panahon po ng pagsamba. Kaya po, ito po ay tinatanaw naming mag-anak na malaking utang na loob po sa inyo. Kaya po, salamat po, kapatid na Eduardo B. Manalo. Kapatid na Eduardo B. Manalo, binabati po namin kayo sa 16 na taong pamamahala sa iglesia sa buong mundo. Mahal na mahal po namin kayo. Sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, sa kanila pong pinakamalakas na kawaksi, ang amin pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio B. Manalo. Kami po ay buong puso na nagpapasalamat po sa inyo pong patuloy na pagtuturo po sa amin ng mga salita, kalooban po ng ating Panginoon Diyos, upang lahat po kami ay maakay sa masiglang mga paglilingkod sa Panginoon Diyos, sa matuwid na pagdadala po ng buhay at pamumuhay, tungo po sa pagkakamit, pagmamana po ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Kami po ay lubos na nangangako na kami po ay patuloy na tutulong, makikipagkaisa po sa lahat ng mga aktibidad at gawain po na inyong inilulunsad sa loob ng Iglesia ni Cristo at maging sa Christian Society for the Deaf. Agawin po namin ang aming buong makakaya para patuloy ding matupad ang nilalayon po, una ng ating Panginoon Diyos, na lahat po ng kapatid wala pong maiiwan sa daan ng paglalakbay, lahat po ay makarating sa bayang banal, sa piling ng Diyos at maging sa piling po ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po ng marami sa inyo. Kami po ay malugod na bumabati sa inyo pong 16 na matagumpay at punong-puno po ng pagmamahal na pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Muli po,
Salamat po ng marami sa inyo. Kaya't ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, at ang ating pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ay laging nagtuturo po sa lahat ng mga may tungkulin na ipagmalasakit po ang mga kapatid upang anuman ang mangyari ay magtamo tayo ng pangakong kaligtasan. At muli po ang aming paanyaya na inyong daluhan ang mga aktibidad ng CSD at patuloy din po naming ipinag-aanyaya na panoorin po ang programa nating ito tuwing Sabado at Linggo dito po sa INC TV. Maraming salamat po sa inyo, kapatid na Mace Ron, at maraming salamat din po sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Maraming salamat din po kapatid na Frank. At sa mga nais pong mag-aral o matuto ng sign language, ay i-download lang po ninyo ang app na available po through Android and iOS. Nasa 8,000 words po ang inyong matututuhan sa app na iyan. At para patuloy po kayong maging updated sa events and activities po ng CSD, ay i-follow nyo lang po ang aming Facebook page. Gayun din po, ay i-follow nyo po kami sa Instagram. Just type CFO_CSD. At kung may na-miss po kayo na episode ng CSD, ay mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel sa INC TV/Christian Society for the Deaf. And don't forget to like, subscribe, and share our post too. At para malaman naman po ninyo ang iba't ibang aktibidad ng mga kapatid naming deaf at ang mga proyekto para sa kanila ay i-search nyo lamang po ang website ng Iglesia ni Cristo para rito. Just type signlanguage.iglesianicristo.net. Sa aming mga kababayang deaf at sa inyong pamilya, sana ay patuloy po ninyong tangkilikin ang programang nilikha para sa inyo. Ito po ang Christian Society for the Deaf.